Great day malayang puso. Andito na naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng isang komento sa isang nagangalang Carbonell. Ah, Hindi ko alam kung mayor ba ito o dating mayor o mayor hanggang sa ngayon, na medyo kaalitan ng mga Duterte. Ayon nga po sa kanyang pahayag na siya daw ay hinamon. Hinamon po ni dating Pangulong Duterte na magduelo. Magduelo sila. Siguro panahon pa to ng panahon pa ng mayor pa lang si former President Rodrigo Roa Duterte. Mayor pa lang, kasi nung hinamon siya ng mga time na yon, ayon sa kanya ay pumunta siya sa City Hall ng Davao para tanggapin yung hamon ni dating Pangulong Duterte na sila ay magduelo sa plaza ng munisipyo ng Davao. Ngunit mga kamalayang puso, hindi sumipot ang tatay nyo, mga DDS, ang tatay nyo hindi sumipot. Kaya inoclaim o inangkin ni Carbonell na siya ay panalo panalo sa kanyang laban, sa kanyang duelo, sa kanilang duelo, dahil ang nagamon ay itong si dating Pangulong Duterte. Hindi naman dumalo. Pero ngayon, lumabas na naman uli po siya, mga kamalayang puso, para hamunin. Kung yung ugat ay hindi dumalo o hindi siya sinipot sa kanilang usapang pagduduelo. Alam naman po natin yung pagduduelo. Talagang mga sinaunang pananalita yun, pero nabubuksan pa rin natin ngayon, mga kamalayang puso, kasi yun po ang panuntunan ng matatapang na lalaki ng mga panahon sa pamamagitan ng duelo. Ayan, dahil po nga sa sinabi ng kanyang anak ni dating Pangulong Duterte na si Paste, na pasasabugin niya ang North. Sasabugin niya. Medyo hindi maganda sa pandinig ni Carbonell ito. At ang kanyang ang kasalukuyang Vice President ng Pilipinas na si Sara ay sinabing huhukayin ang bangkay ng tatay ng kasalukuyang presidente at itatapon sa West Philippine Sea, mga kamalayang puso. Ito'y hindi katanggap-tanggap ni Carbonell. Ayon sa kanya, hindi siya pumapatol sa mga babae, kaya ang papatulan niya na lang ay si Baste, ang kasalukuyang mayor ng Davao na si Baste. Hinahamon niya ng duelo, mga kamalayang puso, hinahamon niya ng duelo. At ang gusto niyang mangyari, hindi dun sa baluarte ng Davao, para mas makita ng pare sila dumayo ng Luzon, mga kamalayang puso, sa Luneta, at binigyan niya ng oras at pitsa, araw at taon kung kailan sila maghaharap sa Luneta. Sinabi niya, alas 9 ng umaga at November 10, 2024 ang oras ng kanilang duelo. Hihintayin doon sila magkita sa Luneta, sa harap ni Rizal, mga kamalayang puso, dahil alam naman natin si Jose Rizal ay talagang bayani. Ngayon, kung sino yung titimbuang doon sa Luneta, mapapatunayan natin na siya ay talo. At
mahinang lalaki. At kung sinong mananatiling nakatayo, ay siya yung matapang, ang tunay na lalaki. Ang matapang. Kaya kung may lahi ng mga tatapang, ang mga Duterte, may lahi rin naman ng katapangan itong si Carbonell. Kaya salunita po kayo at aabangan po natin yan, mga kamalayang puso, kung yung hamon ay tutugunan, dahil silang una yung naghamon, yung mga Duterte ang unang naghamon, tinugunan ni Carbonell. Ngayon si Carbonell ngayon ang naghahamon. Kaya tingnan natin kung tutugon itong si Baste. Biruin mo, pasasabugin niya yung North. Dito kay Carbonell, isa lang pwedeng masalanta, alinman sa kanilang dalawa. Pag pinasabog ni Baste yung North, bigyan maraming madadamay, pati mga inosente. Ito talagang alam na natin kung magkakaso o hindi. Alam na natin kung sino yung pwedeng makulong, kasi yung matitira pwedeng makulong kasi bawal naman yun eh. Wala namang exemption sa batas na nagkasundo kayo na walang kulong. Ang hinamon nyo lang yung dalawa ay magduelo, mapatunayan lang kung sino yung matapang at sino yung lalaki, kung sinong may bayag. Dagdag ko pa, mga kamalayang puso, ang tunay na may bayag sa Senado, Risa Hontiveros lang. Risa Hontiveros ang may bayag sa Senado. Walang bayag literally, pero may bayag. Ganyan si Carbonell kung magsalita. Thank you for watching. Bye bye.